O ngayon, dito naman tayo sa al-kalam ala sujud li naqsin. So, ang tatalakayin natin ay ang patungkol sa pagsujud ng sujudus sahu dahil nagkulang ang mga gawain sa pagsasala, maging ito ay arkan o ito ay wajibatus salah. Tayyib. Sinabi ni muallif, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man taraka ruknan fa in kanat at-tahrima lam tanaqid salatuhu. So sa pagkakatanda ko, so siguro natalaki na natin ito, pero dadaanan natin ito ng mabilis. Tayyib. Ang sinumang makapag-iwan ng rukn, kung ito ay tahrima, ibig sabihin kung ito ay takbiratul ihram, lam tanakid salatuhu, hindi mabubuo ang kanyang pagsasala. So ibig sabihin ay wala siyang sala dahil nasira ang kanyang takbiratul ihram, at kapag nasira ang takbiratul ihram ay walang mangyayaring pagsasala. So kahit tapusin pa niya ang kanyang pagsasala ay hindi yun tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin ay parang wala siyang sala, wala siyang pagdarasal. Wa in kana ghayraha, kung ang kanyang naiwan ay maliban sa takbiratul ihram, ibig sabihin ay arkan. Kung ang kanyang naiwan na arkan o isang rukn ay maliban sa takbiratul ihram, طيب فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. So kung ang kanyang naiwan ay maliban sa takbiratul ihram tulad ng sujud, may naiwan siyang sujud o di kaya may naiwan siyang ruko, dahil ang sujud at saka ruko ay kabilang ito sa arkanus sala. So kapag ito ay natandaan niya bago siya magsimula ng pagbabasa ng Fatiha sa ikalawang rak'a, tayyib, rak'atun ukhra, batalat. Ibig sabihin ay ang rak'a na may naiwan siya doon na rukn ay batal dahil lumipas na ito at siya ay nakapagsimula sa ikalawang o di kaya sa ibang rak'a allati tarakahu minha. Ibig sabihin ay yung rak'a na may naiwan siya doon na rukn ay nasira na yan, at ang waqamatir rak'atu allati taliha maqamaha, at ang kasalukuyang raka na kanyang isinasagawa ay yun ang magiging kapalit ng nasirang raka, yung nasira na raka na kung saan may naiwan siya doon na rukn. Wa yujzi'uhu al-istiftahul awwal, hindi na kailangan bumasa pa ng du'aul istiftah dahil yung du'aul istiftah na kanyang binasa noong doon sa nasirang raka ay sapat na yun na kanyang du'a al-istiftah. Fa in raja'a ila al-ula 'aliman 'amdan batalat salatuhu. Kung noong siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha doon sa ikalawang rak'a, habang siya ay natatandaan niya doon na may naiwan siyang rukn doon sa unang rak'a, at kapag siya ay bumalik doon sa unang rak'a upang gawin ang naiwan niyang rak'a, ay masisira ang kanyang pagsasala dahil natatandaan niya ito na habang siya ay nakapagsimula ng suratul Fatiha doon sa ibang raka o di kaya sa kasalukuyang raka, habang siya ay nakapagsimulang magbasa ng suratul Fatiha at tapos ay bumalik pa doon sa unang raka upang gawin ang kanyang naiwan na rukn, masisira ang kanyang pagsasala. Lahat ng kanyang pagsasala ay masisira in kana aliman aw amdan, o kung ito ay kanyang alam niya na hindi ito pwede o di kaya sinasadya niya, batalat salatuhu, masisira ang kanyang pagsasala. Wa in zakara ma tarakahu qabla, ay qabla syuru'i fi qira'ati al-ukhra, kung natandaan niya ang kanyang naiwan na rukn noong hindi pa siya nakapagbasa ng Fatiha, hindi pa siya nakapagbasa ng Fatiha doon sa kasalukuyang raka, ay ya'udu wujuban fayati bih. So ibig sabihin ay wajib na bumalik doon sa unang raka upang gawin ang kanyang naiwan na raka
wa ma ba'dahu. Ibig sabihin, wa bima ba'dahu. Ibig sabihin ay kapag hindi siya nakapagsimula ng Fatiha doon sa kasalukuyang raka, maaari siyang bumalik doon sa unang raka na kung saan may naiwan siya doon na rokan. Wajib yun. Wajib na bumalik doon upang gawin yun. At ang mga sumusunod pa ng arkan pagkatapos niyang gawin ang naiwan niyang rokan. So, pagkatapos ay lian na rukna la yasqutu bi as-sahu, dahil ang rukn ay hindi ito maaaring iwan o di kaya hindi maiwan-iwan ang rukn sa pamagitan ng sahu, pagkalimot. Wa ma ba'dahu qad ata bihi fi ghairi mahallihi. Halimbawa, ang naiwan ng isang tao ay ruko, hindi siya nakapagruko, tapos nakapagsujud siya. So noong siya ay nagsujud, tumayo siya sa ikalawang raka. So noong nakatayo siya, habang hindi pa siya nakapagsimula ng pagbabasa ng Suratul Fatiha, kanyang natandaan na hindi siya nakapagruko doon sa unang raka. So ang gagawin niya ay babalik doon o pag magruko. So pagkatapos niyang magruko ay magsusujud din. Kahit nakapagsujud siya doon sa una, kahit nakapagsujud siya ay magsusujud siya muli dahil yung unang sujud niya ay nagawa niya ito sa ibang lugar, hindi sa tamang lugar nito dahil may naiwan siyang rukn. Yun ang ibig sabihin ng wa ma ba'dahu qad ata bihi fi ghairi mahallihi. Fa in lam ya'ud amdan, kapag naalala niya ito sa bago siya magbasa ng Fatiha doon sa ikalawang raka at hindi siya umupo upang gawin ang kaning naiwan na rukn doon sa unang raka, doon sa unang raka, batalat salatuhu, masisira ang kaning pagsasala. Wa sahwan batalatir raka. Kung sahwan naman, ibig sabihin ay hindi niya sinasadya dahil nakalimutan niya ito at hindi siya nakabalik doon upang gawin ang naiwan niyang rukn, ay ang rukn ay ang raka sa kung saan nakalagay ang rukn na yan na naiwan, ay yun lamang ang masisira at ang kasalukuyang raka ay yun ang magiging kapalit. Yun ang magiging kapalit. Tayyib. Wasahwan batalatir raka wallati tariha iwaduha. Wa in alim al-matruk ba'da salam. Kung nalalaman niya ang kanyang naiwan na rukn pagkatapos niyang magsalam, fakatarki rakaatin kamila. So ibig sabihin ay parang ang naiwan niya ay isang raka. So tatayo siya agad at magsasala ng isang raka bilang kabuuan ng kanyang pagsasala dahil ang raka kung saan siya nakaiwan ng rukn ay masisira na yon at kinakailangan niyang magtayo ng isang raka bilang kapalit ng raka na yon na nasira. Allati fayati biraka wa yasjudu lisahu. So pagkatapos niyang magtayo ng isang raka bilang kapalit ng raka na yon na nasira, ay magsusujud siya ng sujudus sahu bago magsalam. Malam yatul al-fasl. Kung hindi nagtagal ang panahon. Ibig sabihin ay nalaman niya na may naiwan siyang rukn doon sa isang raka noong nakapagsalam siya. So pwede siyang tumayo upang magsala ng isang raka bilang kabayaran ng nasirang raka doon sa kanyang pagsasala. Pero kung nagtagal ang panahon, ay magsasala siya muli. Ang kanyang pagsasala ay batal na yan dahil naging matagal ang panahon. So, titingnan natin sa urf natin, yung halimbawa, cultural natin, hindi, yung customary natin, kung ano ang tinatawag nating matagal. So, kapag umabot doon, ay ibig sabihin, nagtagal ang panahon bago niya nalaman na may naiwan siyang rukn doon sa kanyang pagsasala, ay hindi siya magtatayo ng isang raka o di kaya hindi niya babayaran ang raka na yun na nasira dahil lahat ng kanyang pagsasala ay lahat
nasira at tatayo siya at magsasala muli bilang kapalit ng kanyang nagawang pagsasala dahil nasira yun lahat. So, yun ang ibig sabihin nito. So, pwedeng itayo niya ang isang raka na nasira doon sa kanyang pagsasala kung hindi nagtagal ang panahon pagkatapos niyang magsalam. Tayyib, pagkatapos niyang magsalam. Tayyib. ما لم يكن المتروك تشهدا akhiran. Maliban lamang kung ang kanyang naiwan ay tashahudul akhir. Tashahud akhir. Ibig sabihin ay ang tashahudul akhir, ang di ba mayroon tayong tashahudul awwal at saka tashahudul akhir. Ang tashahudul awwal ay wajib min wajibatis salah. Tapos ang tashahudul akhir ay ruknun min arkanis salah. Ruknun min arkanis salah na hindi maaring iwan ito maging saho o ito ay sinasadya. So, kapag ang kanyang naiwan ay tashahudul akhir, o di kaya ang kanyang naiwan ay salam, yung pagsasalam, sa pagtatapos ng pagsasala, fayati bihi, kanyang gagawin ito. Kapag natandaan niyang hindi siya nakapagtasahud ay agad siyang magtatasahud. Halimbawa, nakapagsalam siya, noong umupo siya, ay hindi siya nakapagtasahud at nakapagsalam na. So, mananatili siya. Kung halimbawa, pagkatapos niyang magsalam ay natandaan niyang hindi siya nakapagtasahud, ay uupo siya at magtatasahud ng tasahudul akhir. Pagkatapos ay magsusujud ng sujudus saho, pagkatapos naman ay magsasalam. Kung ang kanyang naiwan naman ay ang pagsasalam, so mananatili siyang umupo upang magsalam kung matandaan niya ito sa madaling panahon at hindi nagtagal ang pagitan niya at ang kanyang pagsasalam. Fayati bihi wa yasjud wa yusallim. So pagkatapos ay magsusujud, magsusujud at magsasalam. Tayyib. Wa man dhakkara tarka ruknin wa jahilahu aw mahallahu. Ang sinumang natandaan niya na may naiwan siyang rukn, ngunit hindi niya alam kung anong rukn yun. Ruko ba o sujud? Aw mahallahu. O di kaya hindi niya alam kung saang lugar ang kanyang naiwan na rukn. Amala bil ahwat. Ibig sabihin ng saang lugar, hindi niya matandaan kung sa unang raka o sa pangalawang raka siya nakaiwan ng rukn. So ang dapat niyang gawin, sinabi ni Muallif rahimahullahu ta'ala, ay ang ahwat, yung sigurado. Yun ang dapat niyang gawin. So kung makakasiguro siya na naiwan ang rukn na yan sa ikatlong raka, ibig sabihin ay doon sa ikatlong raka, yun ang kanyang babayaran, ang ikatlong raka na yun. Wa in nasiyat tashahudul awwal. Kung ang kanyang naiwan ay ang tashahudul awwal wahdahu, yun lamang. Sinabi natin kanina na ang tashahudul awwal ay min wajibatis salah. Kung yun lamang ang kanyang naiwan, aw ma'al julus, o di kaya hindi siya nakaupo doon sa pag-upo upang magtasahud ng at-tasahudul awwal, wa nahadha lil qiyam, pagkatapos ay tumayo siya. Lazimahu ruju', so kinakailangan niyang bumalik doon sa kanyang pag-upo upang gawin ang at-tasahudul awwal. Malam yantasib qa'iman, kung hindi siya nakapagtayo ng maayos. Halimbawa, nagsasala ang isang tao ng dhuhr, pagkatapos ay noong ikalawang raka, hindi siya nakaupo upang magtasahud ng tasahudul awwal. Nakatayo siya ng ikatlong raka. So noong hindi pa siya nakatayo ng maayos, ay natandaan niyang hindi siya nakapagtasahud ng tasahudul awwal. So agad siyang uupo upang gawin ang pagtatasahud ng tasahudul awwal. At kung tayo naman siya ng maayos, tayyib, kung nakatayo naman siya ng maayos, fa in istatamma qa'iman, ibig sabihin ay buo siyang nakatayo, kuriha ruju'uhu, makruh
na bumalik siya doon sa pag-upo upang magtasahud ng tasahudul akhir. Ibig sabihin ay mas mainam na ipagpatuloy niya ang ikalawang raka dahil ang tasahudul akhir, al-awwal, ang usapan natin ay ang tasahudul awwal ay wajibun min wajibatis sala. Upang pag-ibahin natin, mapag-iba natin ang rukn at saka wajib. Ang rukn, kapag ito ay nakalimutan, ay kinakailangan pa ring gawin. Ibig sabihin ay kapag ito ay nakalimutan ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi natin nagagawa ito. Hindi matatanggap ang pagsasala kung maiwan ang rukn sa pamamagitan ng pananadya o pagkalimot o hindi alam ng isang tao. So, masisira ang pagsasala kapag naiwan ang rukn. Maging ito ay sinasadya, alam ng isang tao, hindi alam ng isang tao, nakalimutan ng isang tao. Masisira ang pagsasala. Pero ang wajibatus sala, kapag naiwan ito ng saho, ibig sabihin ay nakalimutan, ay hindi masisira ang pagsasala. Kapag naiwan ang wajib ng nakalimutan ay hindi masisira ang pagsasala. Pero masisira ang pagsasala kung ito ay sinasadya at alam ng isang tao na naiwan niya ang wajib. So kapag hindi niya ito alam, so ito ay hindi makakasira sa kanyang pagsasala. Kaya ang at-tashahudul awwal, kapag naiwan ito ng isang tao, kapag siya ay hindi pa nakatayo ng maayos, ay agad siyang uupo upang gawin ang at-tashahudul awwal. So kapag nakatayo siya ng maayos, ay makruh na bumalik doon sa kanyang pag-upo upang magsagawa ng tashahudul awwal. At kung siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Quran, pagbabasa ng Fatiha, pagkatapos halimbawa noong siya ay tumayo, nakatayo siya at hindi siya nakapagtasahud ng tashahudul awwal, at kapag siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha, ay haram na bumalik doon upang magsagawa ng tashahudul awwal. Haram. At kapag siya ay nagpursige, nagpumilit na umupo at alam niya na ito ay haram at sinasadya, ay masisira ang kaniyang pagsasala. Masisira ang kaniyang pagsasala dahil ginawa niya ito ng alam niya. At isa pa, ang kaniyang pagbabasa ng Fatiha ay nakapagsimula na sa ikalawang rakaah. Nakapagsimula na sa ibang rakaat. Kabilang yun sa rukn na kung saan kinakailangan. O di kaya yun ang ginagawang basihan na kapag binasa yun, kapag nangyari yun, ay nagsimula na ang rakaah o ikalawang rakaah. Tayyib, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, idha kama ahadukum min ar-rak'atayn falam yastatimma qa'iman falyajlis. Kapag ang isa sa inyo ay nakatayo mula sa dalawang rakaah at hindi nakapagtasahud ng tasahudul awwal, kapag ito ay kapag naging maayos ang kaniyang pagtayo, falam yastatimma qa'iman, hindi pa buo siya nakapagtayo, ay umupo siya. Hayaan siyang umupo. Wa in istatamma qa'iman fala yajlis. So kapag nakatayo siya ng buo, ay huwag siyang umupo. Wal yasjud sajdatain, at magsusujud siya ng dalawang sujud. Tayyib. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah min hadithi Al-Mughira bin Shu'bah. Wa in lam yantasib qa'iman lazimahu ar-ruju'. So natalakay na natin ito kanina. Kapag hindi pa siya nakapagtayo ng maayos, ay kinakailangan pa rin niyang bumalik doon upang magtasahud ng tasahudul awwal, muqarrarun ma qawlihi lazimahu ar-ruju' ma lam yantasib qa'iman. So parang inulit niya yun ang pagbanggit doon. Wa in syar'a fi al-qira'ah haruma alayhi ar-ruju'. Kapag siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha, haram sa kanya
na bumalik upang tashahud ng tashahudul awwal lian al-qira'ata ruknun maqsudun fi nafsihi bi khilaf al-qiyam. So natalakay na natin ito kanina. Fa in raja'a aliman amdan, pero kapag siya ay bumalik doon at sinasadya niya yun ang kanyang pagbalik doon o magtsagawa ng tashahud habang siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha, batalat salatuhu, masisira ang kanyang pagsasala la nasiyan o jahilan. So hindi kasama diyan ang taong bumalik doon dahil sa nakalimutan niya na bawal pala yun o di kaya hindi niya alam ang hatol doon, hindi masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib, ang masisira lamang ay ang taong alam niya ito at sinasadya. Tayyib, wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu, kinakailangan sa ma'mum na sundin ang kaniyang imam. Kinakailangan sa ma'mum na sundin ang kaniyang imam. Tayyib, wa kada kullu wajib, ganun din ang lahat ng wajib. Lahat ng wajib, fayarji'u ila tasbihi ruku'in wa sujudin qabla al-i'tidal la ba'dahu. Ganun din ang dapat gawin sa lahat ng wajib o di kaya wajibatus salah. Fayarji'u ila tasbihi ruku'in wa sujudin qabla al-i'tidal. Ibig sabihin, nagyuko siya o nagruko siya tapos hindi niya doon nabasa ang subhana rabbil azim. Hindi niya nabasa ang subhana rabbil azim doon sa pagyuko. Tayyib, pagkatapos ay siya ay bumangon at tumayo siya. Kung hindi siya buong nakatayo ay maaari siyang bumalik doon sa kanyang pagyuko upang bigkasin ang subhana rabbil azim. So kung buo ang kanyang pagtayo ay ibig sabihin ay makro na bumalik doon upang bigkasin ang subhana rabbil azim. So bawat wajibatus sala, ikiyas natin doon ang mga ganitong sitwasyon tulad ng sujud qabla al-i'tidal la ba'dahu wa alayhi sujud. So pagkatapos niyang gawin ito ay kinakailangan niyang magsujud ng sujud as-sahu. Kinakailangan niyang magsujud ng sujud as-sahu. Tayyib, li al-kulli ay kullu ma taqaddam. Tayyib, wa man syakka. So natalakay na natin ang tungkol doon sa naqs. So ngayon dito naman tayo sa syak, yung pagdududa. So halimbawa, nagdududa siya kung ilan ba ang kanyang nagawang pagsasala. Ilang raka ba? Naging 4 na raka o 5 raka o 6 na raka o ano pa man dyan. Tayyib. So ang sinabi dito, wa man syakka fi adadi rak'at, ang sinumang magduda kung doon sa bilang ng raka ng kanyang pagsasala, bi an taraddada, siya ay nagdududa. Tayyib, asalla ithnaini am salatan masalan. So dalawang raka ba ang kanyang nagawa o 3 raka? Akhadha bil aqal, ang dapat niyang panghawakan doon ay ang kaunting bilang. Kung halimbawa nagdadalawang isip siya o di kaya ano ba yun, nagdududa siya kung 4 ba o 2 ba o 3, ang kukunin niya ay 2 dahil yun ang sigurado, li'annahu al-mutayaqqan. Wala farqa bayna al-imami wal munfarid. So walang pagkakaiba diyan ang imam at saka munfarid. Wala yarji'u ma'mumun wahidun ila fi'li imamihi fa idha sallama imamuhu ata bima shakka fi wa sajada wa sallam. So hindi magbabase ang ma'mum doon sa kanyang imam. Ma'mumun wahid. So halimbawa, fa idha sallama imamuhu ata bima shakka fi. So halimbawa, ang ma'mum ay nagdududa siya kung 4 na raka ba ang kanilang nagawa o 3 raka. So ganyan. So nung siya ay nagdududa tapos nagsalam ang imam, kung hindi pa matiyak ng ma'mum kung siya ay
tatlo o apat na raka ang kaniyang nagawang pagsasala, ang kukunin niya doon ay ang kaunting bilang. So ibig sabihin ay tatayo siya upang isagawa ang isang raka na kaniyang pinagdududahan. Tayyib. Wasajada, pagkatapos ay magsusujud ng sujud sahw at magsasalam. Wa in shakka hal dakhala ma'ahu fil ula aw thaniya ja'alahu fi thaniya. Kung nagdududa siya kung pumasok siya doon sa jamaa noong unang raka o sa ikalawang raka. So ang pipiliin niya doon ay sa ikalawang raka dahil yun ang sigurado li'annahu al-mutayaqqin. Wa in shakka man adraka al-imam raki'an aw arafa'a ra'sahu qabla idrakihi raki'an am la. Kapag nagdududa ang isang tao kung naabutan ba niya ang imam noong pumasok siya na nakayuko o nakapagbangon na, itinaas na ang kanyang ulo mula sa pagyuyuko. So ang dapat niyang gawin doon ay lam ya'tad bi tilka rak'ah. Huwag na niyang ibilang sa kanyang pagsasala ang raka na yun dahil hindi na niya naabutan yun. Ibig sabihin ay ang rajih doon ay ang kanyang naabutan ay naitaas na ng imam ang kanyang ulo. Liannahu syak, dahil siya ay nagdududa fi idrakiha doon sa kanyang pag-abot doon sa imam, wayasjudu lisahu, pagkatapos ay magsusujud ang imam, magsusujud siya ng sujudus saho. Tayyib? So, magsusujud siya ng sujudus saho. Tayyib. Wa in shakka al-musalli fi tarki ruknin fakatarkihi. Kapag nagduda ang isang tao na nagsasala na kung siya ba ay nakaiwan ng rukn o wala. So ibig sabihin ay ang kanyang papanigan doon ay nakaiwan siya ng rukn. Hakama law tarakahu. Ibig sabihin ay para rin siyang nakapag-iwan ng rukn. Kaya isasagawa niya ang rukn na yan. Bihi wa bima ba'dahu. In lam yakun يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. طيب. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. Hindi magsusujud ng sujudu sahw ang isang tao tungkol sa kanyang naiwang wajib tulad ng tasbih, Subhana Rabbil Azim doon sa kanyang pagyuko at saka iba. Aw li shakkihi fi ziyada. O di kaya nagdududa siya na nadagdagan ang kanyang pagtasbih doon sa pagyuko. Illa idha shakka fi ziyadati waqta fi'liha. Maliban kung ang kanyang pagdududa ay doon sa oras ng kanyang pagsasagawa. Halimbawa, oras mismo ng kanyang pagbabasa ng Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Hindi yung lumampas na. Tayyib. Liannahu shakka fi sababi ujubi sujud. Dahil siya ay nagduda sa dahilan ng pagiging obligado ng pagsujud. Wal aslu adamuhu. Ibig sabihin ay para ring wala. Fa in shakka fi asna'ir rak'a al-akhirah ahi rabi'atun am khamisah sajada. Kung nagdududa siya, kung ang raka'a na yun, al-akhira ay pang ikaapat o ikalima. Sajada li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha wa dhalika yudha'ifu niya. So, ibig sabihin ay magsusujud siya ng sujud as-sahu dahil nagduda siya doon sa kanyang pagsasala. Wa man shakka fi adadi raka'at wa bana 'ala al-yaqin thumma zala shakkuhu wa alima annahu musibun fima fa'alahu lam yasjud. Kapag ang isang tao ay nagduda, halimbawa, nagduda siya kung ilang raka ba ang kanyang nagawa, 4 na raka o 3 raka. Pagkatapos ay kinuha niya ang yakin. Ibig sabihin ay yung 3 raka dahil yun ang yakin. So yun ang kinuha niya. So pagkatapos ay noong siya ay noong sa oras ng kanyang pagsasala ay kanyang naalala na tama pala ang kanyang hinala. Kanyang
napili na 3 raka. So hindi na siya magsusujud ng sujudus sahwi dahil tama ang kanyang ginawa. Tama ang kanyang ginawa. Tayyib. So hindi na siya kailangan sujud ng sujudus sahwi. Wala sujud ala ma'mumin dakhala ma'al imami min awwal as-salah. So لعلنا نتوقف عند هذه المسألة. إن شاء الله سنواصل بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء سنواصل عن دراستنا